أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangalu kasami, mangalu sudah misatian, mga ari nami, mawatan masikan, pagkakinig sa kita no, sa kanunya ba mga programa tano, kapambitiya tano siya sa lalan social media niya. Unanano di tanong panggalusuran sa mga bitya, kalinyan tanong pambitiya sa sagunaban to kutika na pagampaganil na zukuran tanu sa Allah Ta'ala kadiaripan ka nakasampai pamun sa mga umul tanu sa sagunaban to kutika di bu pila-pila mga tao nakapilagay niya nageta no pamun pamagtatawa pambibitialay na nasusaguna atimpo na naludan sila sa kanu hadapan kanu Allah Ta'ala. Isalimun Allah Ta'ala isusakita no na pangakambitialay tanu pamun sa sagunaban to kutika. Ikadua na sinalamami sulang-ulangun o mga soldami. Lang-ulangun o mga lukasami. Magizambun sa mga pagali nami siya sa kanuagam Islam sa malalaban daw salam. Adi-adipan kamasampay tanu sumaanano salam siya sa kanu mga pamagaltan tanu. Ikatlo na ipandoa ko sulang-ulangun sa kanu aba makikinag sa kami siya sa kawang-kawangan. Sa adi-adipan na itangka tanong Allah Ta'ala sa kanulang-ulang mga kasukat kena mga mapya nanggu tatapon Allah Ta'ala so kapyano kang gulawas tanu nanggu bagalan Allah Ta'ala so mga iman tanu palitia tanu kanu Allah Ta'ala nandu so gilag tanu kanu Allah Ta'ala nandu tatapon Allah Ta'ala so kagakalimuay tanu nanggu so rizki tanu mga halal nandu kapiano manggiginawa. Panganitan kan Allah Ta'ala na pagkandunin sa mga umultan siya kanu mga mapya. Kagina kami ito mga pagali nami, luso dami satyan, mga ali nami siya sa kawang-kawangan na ambitiaan tanu sa guna, so kalinya nami pambitya sa kita nu, yami ito na yaban to kalinya nami pambitya sa kita nu na supidalu at ta'aziyah. Doon sa aking mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam na hindi nating kalingwahe tulad na lang ng ating mga kapatid sa Islam sa pananampalataya Maranao at saka Tausug, Kalibugan, Shamal o Iranon o anuman tribo na hindi nating kalingwahe bilang Maguindanao ay tayo po ay nagsasalita ng Tagalog, lingwahe ng Tagalog sapagkat meron sa ating mga kapatid na nagre-request na kung saan, kung sakali tayo ay magbibigay ng pangaral sa Islam, ay kung pwede lang sana daw ay magtatagalog tayo sapagkat na gusto nila ito unawain kung ano ba ang ating pinagsasalita, kaya lang hindi nila nauunawaan. So dahil ang ating mga pangaral o mga sinasabi ay napaka-importante sa taong Muslim o Muslima o naniniwala sa Allah, ay sisikapin natin makapagsasalita ng Tagalog kahit na tayo ay hindi natin ganung karunong. Hindi tayo ganung karunong magsasalita ng Tagalog, pero sisikapin natin para lang maunawaan ng sino sa atin na gustong umunawa na hindi nating kalingwahe bilang Maguindanao. Ihalo-halo na lang natin upang kung saan maintindihan ng lahat, insyaallah rahman. Unang-una ang ating maudu, ang ating title na pag-uusapan sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito ay ang tinatawag na ta'ziyah. Ang ta'ziyah, mga kapatid, sa Islam at pananampalataya ay napaka-importanteng malaman ng sinuman taong nananampalataya sa Allah. Sapagkat kung hindi natin maiintindihan, hindi natin mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng ta'ziyah, maaring magagamit natin ito ng hindi tamang paggamit. For example,
gumagawa tayo ng bagay na tatawagin natin ta'ziyah, yung pala, yung ginagawa natin hindi nakakapasok sa ta'ziyah, na kung saan ang ta'ziyah ay hinukom ng ating mga kibarul ulama ng sunnah muakkada. Una-una, bago natin pagpapatuloy ang pag-uusap natin sa kung ano ba ang ibig sabihin ng ta'ziyah, ay pag-uusapan natin muna mga kapatid kung ano ang hukuman ng ta'ziyah. Ano ba ang pananaw ng ating Sharia o Islamia sa sinasabing ta'ziyah? O ano ang papaunawa o pagpapaintindi ng ating mga kibar ulama o mga ulama natin sa sinasabing ta'ziyah? O ano ang ibig sabihin ng ta'ziyah ayon sa kanilang kaalaman, na kung saan ito ang ating sinusunod bilang pagsunod o walang alam. Ngipid dalawa ta'ziyah. Yapid dalawa ta'ziyah siya sa kanu kinatarif Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Isa sa kilalang napaka lalim ang kaalaman sa Islam, si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, kahit saan ay kilalang kilala, na isa siya sa napakagaling na alama, alim sa Islam, yung si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ayon sa kanyang tarif o pagpapaintindi sa sinasabing ta'ziyah, ay taqwiyatul musabu ala tahammuli ma nazala bihi min al makruh. Nya kumpid dalawa ta'ziyah siya sa kani Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah na suka papagkabagal sa kanutawan no man na mapasang, no man na rin na ginawa, no man na kabunsi siya sa manggiginawa. Papagkabagalan ng kitawan to. Kagina, lango na to amo man na problema, apenge na problema na aggalubay sulukanin manggiginawa. Sabab sa kanukugaton to babananggitan niyan to problema. Na adan pagali ng kami to ba lusod ng kasatyan na no man na problema na taqwiyatul musab. Yani mana pagkabagal ka sulukaninan to manggiginawa. Sabab sa suhukuman o ta'ziyah na sunnatun muakkada. Sunnatun muakkada. Ngipid dalawa sunnatun muakkada. Bago tanong patalusan ni meaning at ta'ziyah to na sabutan to muna hukumanin. Kagina anutan no katawan nginto ka pangulantan ni ta'ziyah. Ngi sabaping ka panggabakantan ni ta'ziyah. Nginto ka dito pa ni padaka ki ta'ziyah. Nakagina ka so ta'ziyah na yan hukuman. Siya sa kanu kinailay ng mga kibarul ulamaon. Mana si Sheikh bin Baz rahimahullah, si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, na ya hukumanu ta'ziyah na sunnatun muakkada. Dekena sunnah normal atau kaadi. Bitihan tanu sa pedu ingikam bidayana sunnah muakkada ngu sunnatu aadi. Sunnah muakkada na kal wajib. So darajana sunnah muakkada na mana darajana wajibun. Ngini wajib apiddalu. Ya apiddalu wajib nana yuthabu fa'iluhu wa yu'akabu tarikuhu. Yani mana so tawa anggal bakan wajib bahasan wallahu ta'ala. So temagak sa kan wajib na yanin into ka akibat na siksaan wallahu ta'ala. Yani mana baradosa. Itagak ng wajib. Ini paliwat Allah ta'ala saka. Na sunnah muakkada na yanin daraja na naman abun wajib. Yani mana sunnah muakkada ka inggulaan ka na makakuha ka sa bahas. Wero itagak ka na makakuha ka sa siksaan wallahu ta'ala. Na kumparanan ka kanu sunnah aadi, sunnah bu anormal. So sunnah normal na naamen ka ang galbakan ka na yuthabu fa'iluhu bahasan suminggabakun wala yu'akabu tariku. Di menempesiksan suto at tamagakun. Tuwe pidalo sunnah aadi. Na sumito be kang bidayani. Na kagina kami ito na ta'ziyah na yanin inya hukumana sunnah muakkada. Na mana sukadaluni Sheikh Ibn Uthaymin sa kanu ma'nanu ta'ziyah na taqwiyatul musab ala tahammuli ma nazala bihi minal makruh. Okay. So kadabang ka sa kanutaw, so kapag kabagalang ka kanutaw, ano man na mapasang, ano kapadatanggit sa mapasang,
makimpit mogat sa gangiginawanin sabab sarnan tuna naradagsil kanin su tamukin, naradagsil kanin su kultanin, naradagsil kanin su watanin, atau ka aran sa kanin ipamilya minatay upama na langon na niya ba makasugat sa kanutaw na mogat daninan langon siya sa kanu ginawa nutaw antu bay papagkabagalan ng katu su ginawanin ka andu upamanin na di sa kanin kalubay na kadzaba pa nakatarinin sa kanu upamanin na bitian wagamanin atau kakatarinin sa kanu panduan Allah Ta'ala sa kanin. Nangipid dalwa ta'ziya siya sa kani Dr. Muhammad Arifi rahimahullah atau kasi Muhammad Arifi isa niya doktor kilatan ubun. Ngini ka dawin sa pidalwa ta'ziya ya pidalu tigin na ta'ziya na an yusabbira akhahu أن يصبر أخاه على أي مصيبة تنزل به سواء من موت قريب أو ذهاب مال. Ya kadaluni Muhammad Arifi sakanu pidalu ta'ziya na su kapazabaran ka. Sakanu kapazabaran ka kanu lusud ka satian. So kapazabar sakanu lusud satian sa apiangin na makasugat lun na upamanin mogat mapasang siya kanu ginawanin. Magizambu ni pinatayan sa kanin, masikin sa kanin, pamilyanin, karelatives nin, atau kanadadagan sa kanin atamuk, maslasa ginawa ni nintu ba, nalangon ng tuba makasugat sa kanin, napingin din nakalubayan din sutaw, nintu ba ipidalon to na, an yusabbir akha, yung mana, pangusyatan ng kasakadsabarin sa kanunto na kaumasal kanin mo kat. Masuk ka doon ng kasa, lusugus at yan, sabar ka, tigil ka, imaman ka, kahina ka lang na namba na sallallahu ta'ala upamanin ilabya pakagaga. Nandu sallallahu ta'ala ikakalendam ka sa kanulang na namba sallallahu ta'ala na yanin tampila na sumangato abali sabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Sallallahu ta'ala na yanin tampila na sumangato ang mga bali sabar. Meto bepid dalwa at ta'ziya. Kahina kami ito pagali namin mga lusuk sa tiyan. Na upama ka ikumpara ta'ziya niya asya sa kanu kinamining o mga ulama tanulun. Kinapamanan o mga ulama tanu kanu ta'ziya. Kumensa kanu ta'ziya panggalbakan o sabat sa kita nu. Sansa ingid na ngintu pakaguntur, pakanggulalan supidalo amanan o ta'ziya atawa kadi. Yabe question siya. Wait. Mga luso ko sa tiyan, mga pagali ko siya sa agama Islam. So, padza kanu kapadaziya, gangay tanu siya kanu mga lukas tanu, sansa kanu pagingran tanu na, tabi abu, so anda nga galayaman tanu, yamay ito na, pamakasya sa kapagkapatay, na may atalugenin, pitugenin, patpugenin, na yar marakas kita no na nalityaran sa langon na namba na yaning kukuman siya kanu kinasandang ng mga ulama tanulun na bid'ah. Yapid dalo bid'ah na nakadabu siya sa kanubityan Allah Ta'ala siya sa kitabin nang gunakadabu siya sa kanu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nambe pidalo bid'ah. Yani manaraman bityano kitabi kang gebekun dabum bityano sunnatu Rasulullah kang gebekun na yani mana nantu pidalwa nakadabu na inilay no mga ulama tanu sa pidalwa telugay pitugay atau kapat bugay taman sa magatusan genin pan nadaden san upama na upama ni nalabit pan siya sa kitab Allah Ta'ala ngusya sa kanu hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sa kanu meto ba nagkinukumilan sa bid'ah. Sabab lupagali namin lusud namin sa tiyan na naginugutan sa bagi salkitan sa bid'ah. Ugera yata no problema na nyaba ta'ziya niya. Dekenaran telugenin, dekenaran papitugenin, kaya tanurun sa guna pembeduan na ta'ziya. Kagina ka, so ta'ziya na anda nga natawan tani pinamakin wagam Islam so ta'ziya. Tama sa yan hukuman na sunna muakkada. Amin ka di enggal bekenu tawa muslim to sa ta'ziya. Kan lusurin sa tiyan na muslim, pagubenin, pakatin, to ka sulin, na makandusa sa kanin. Makakuasa kanin sa dosa lukan Allah Ta'ala. Makakuasa kanin siksa lukan Allah Ta'ala. Sabab lu na napanggalbakan tanu su ta'ziya. Nah, ya tanuanya bangagian, ya tanunya bagilain,
Nanginto so taziya tanu sasaguna katitimpuan. Nanginto pakaayon siya sa kanu taziya pimbitiano mga ulama tanu atau kasya kanu taziya pinamakin wagamatan wagam Islam atau kasya kanu taziya ayanin kukuman na sunnatun muakkada atau kayanin bungala na taziya inunta kabuna su sifat su kaifiya nuta taziya penggalbakan tanuna da ambidayanin sa kanu kaifiya nu telugay pitugay patbugay niya to kando pansan kami itu bumba. Nah, lusuku satian pagaliku siya sa kami Islam. Nah, tabia bukanu mga sultanu mga pagalitanu penggebek sa kanu pidalo taziya nana yabon tuda engebekalu na so tulugenin ke binalya patgenin so pitugen binalya walugenin atau ka syogenin atau ka so patpugay na binalya tulupugay na atau ka tulupung walu na name dekenar niya su andang ka nasalin den nyani niya nga na taziya kagina dekenanya su nakaguntur ka na tulugenin na pitugenin patpugenin nyani mana gapakeran kaya awan tu digapake na bineduan sa tulugenin pitugenin patpugenin nantu beri gapake kagina nantu beri atu gapake ka tube bida pantag sa kanudanin ka guda kanuntu ba agay na mana so tulugenin patgenin pitugenin walugenin so patpugenin tulupugay na pinamakir nintu pinamakir nintu na tanurino mga lusugo satian tuntaenu pagali kulusugo satian ka amen ka supidalo taziya kasinalin sa tulugenin patgenin so pitugenin na mimbali walugenin so patpugenin Imbali tulupugenin. Sami itu bumbe kanggulalan tanulun pagganduli tanubun pagganduli su pinatayan sa bamagakot sa maraklataw paditimu su maraklataw mi itu bumbe ka panggasto dabong palinin tanurinu pagali kulusugo satian kayanu businali na sugenin ka binalya patge pitugay binalya walugay ugeran tu bumbe kay fiyanin tanurinu kan tu bumbe bidaan tu. Tubuh median tu gapake sulgu pagali kulusugo satian. Upama kabinidaa nu mga ulamatan mga mikakatotan nu sutelugay pitugay patpugenin sinali ning kasapatgay walugay tulupugay na upama ka bidaasu no na andang so asalan tu na andupan di mabidaa kasakabinidaan ng kapamanuman lusa kanu andang aslin andang bun na bidaa. Sa kami numbal kapamanum sa kanama tagayan ng kapan pitabuan so kitab Allah ta so sunnatur rasulullah ka apya so kanu mga lukas antumbe pinalitian ng kapaganay na napitabuan ng kamanun sa patkenin walugenin atau kando pansan na tanurin ulusugo sa tiyang pagariku ka amen kami itu bumbe kasandang ulun na yani mana nantuba na bidaabon nukan kagina Dabun itu makang guntur, dabun itu malabit sa kitab Allah Ta'ala, nanggurabun malabit itu siya sa kanu hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Why? Na, kagina kami itu, mga kapatid sa pananampalataya Islam. Nasalaysay na natin ito sa wikang Maguindanao. Gusto natin i-review sa lingwahe ng Tagalog sa abot ng ating makakaya. Ang sinasabi nating taaziya na ating pinapatupad sa ngayon ay titingnan natin kung ito ba ay naaayon sa mga pang-aaral ng ating kibarul ulama o ating mga ulama tulad ng sinasabi natin na ang ta'ziya sa pananaw taarif ni Sheikh Ibn Uthaymin na pagpapalakas ng sinumang taong nabibigatan ang kalooban sapagkat ito ay nakakaranas ng napakabigat na problema sa dahilan na siya ay halimbawa namatayan ng pamilya o anuman ang nawala sa kanya na dahilan ng kanyang napakabigat na kalooban o nawala sa kanya ang ibang meron sa kanyang ari-arian o anuman niya na napakabigat sa kanyang kalooban o anuman na nawawala o nakakatama sa kanya na rinaramdam niya ng sobra na dahilan na
siya ay mawawala na ng landas sa Islam, sa pananampalataya, o di kaya makakagawa na siya ng mali sapagkat dahil doon sa napakabigat na kanyang nararamdaman. Na ang sinasabing ta'ziya dito ay iyong palalakasin ang kanyang kalooban ayon sa sinasabi ng isang kibarul ulama o alim, walang iba kundi si Sheikh As-Salih ibn Uthaymin rahimahullah. Ayun ang sinasabing ta'ziya. Ayon naman sa ta'rif ni Muhammad Arifi, ang sinasabing ta'ziya ay ang pagsasabi mo sa iyong kapwa o kapatid o silingan o malapit sa iyo, kabaryo o anumang kaibigan, ang pagsasabi mo sa kanya na magsabar siya, magtitiis siya, pagpapatitiis mo sa kanya, pagbibigay mo sa kanya ng salita na siya ay magtitiis sa anumang napakabigat na kanyang nararamdaman, pakiramdam, o napakabigat ng kanyang kalooban, sapagkat nawawala sa kanya ang halimbawa yung namatayan siya ng kanyang kabaryo o kanyang kapatid o anumang namatay sa kanya na yun ang dahilan na nararamdaman niya yung bigat ng kalooban, o di kaya nawawala sa kanya yung pera niya, mahal, pag-aari niya, o ano pa man na mga mabibigat sa kalooban na darating sa kanya, ay pagsasabihan mo siya ng magtitiis siya doon sa kung anumang mabigat na kanyang dinadala. Yun ang sabi ni Muhammad Arif, an yusabbira akahu ala ayyi musibatin tanzilu bihi sawaan min mauti qarib. Ang pagsasabi mo sa inyong kapwa, sa inyong kapatid sa Islam, na sa anumang kanyang pinagdadaanan, anumang mabigat na kanyang pinagdadaanan o mabigat na nararamdaman niya, napakabigat sa kalooban niya, katulad na lang ng siya ay tulad lang sinasabing kamatayan o ng kanyang kabaryo o ano man o pagkawala ng kanyang ari-arian o ano pa diyan na nagpapapigat sa kanyang kalooban, ay yan ang sinasabing ta'ziya ayon sa kanya. Ang pagsasabi mo sa kanya na magtitiis siya, mahinahon siya, at alam naman natin na kapag ito na ay makakatama o dadapo sa atin ng mga ganitong klaseng problema, ay kahit sinong tao ay manghihina. Kaya kailangan natin ang ating kapatid na siya ay magpapahinahon sa atin at magbibigay sa atin ng salita na magtitiis tayo sa ganun na ating nararamdaman. Pagpasensyahan lang tayo sa ating pananagalog kasi tulad ng sabi ko, hindi naman tayo masyadong marunong mananagalog, kaya lang dahil sa nagre-request ang ating mga kapatid na magsasalita tayo ng Tagalog, na ito sinisikap natin kung paano tayo makapagsasalita ng Tagalog upang maunawaan kung ano ang ating pinagsasabi ng ating mga mahal na kapatid sa pananampalataya Islam. Ang ta'ziya, tulad ng nabanggit natin, sunnah muakkada. Kapag ito ay hindi natin ginagawa sa ating kapatid, sa ating kapatid sa pananampalataya, sa ating kabaryo, sa ating kalugar, sa ating kaibigan o sa sinumang Muslim, ay makakakuha tayo ng makakakuha tayo ng ithm, kasalanan sa Allah pag hindi natin ito magagawa, lalong-lalong na pagka sinasadya nating hindi gawin.
Ang sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Tirmidhi, man azza akhahu bi musibatin kasahu Allahu min hulal jannah. Wa fi riwayat Ibnu Majah, man azza akhahu bi musibatin kasahu Allahu min hulal karamah yawm al-qiyamah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinuman tao na magpapaluwag, azza, magbibigay ng kaluwagan sa kanyang kapatid na nagdadalamhati o nagdadala ng mabigat na pakiramdam, kalooban, ay kasahullah min hulal jannah. Ito ay dadamitan siya ng Allah ng hulal. Ang hulal ay yung malong o anuman gita na galing sa surga, paradise. Yun ang idadamit sa iyo ng Allah. Tingnan mo nga kung gaano kalaki ang gantimpala sa sinumang taong nagpapaluwag, sa sinumang taong nagbibigay ng wasiya, ng sabar doon sa taong nakakaramdam ng mabigat na kalooban dahil sa kung ano, dahil sa mga bagay na dumating sa kanya, dumapo sa kanya, mga pagsubok na dumating sa kanya. Kapatid sa Islam, nabanggit natin sa lingwaheng Maguindanao ang mga sample na ginagawa ng ating mga magulang o mga kapatid sa probinsya, na tulad na lang ng kapag sila ay namatayan, pagdating sa 3 araw, 7 araw hanggang sa 40 days, ay kanilang ito pinagsisilibrate. Nagtitipon-tipon ang mga karelatives o sino man, mga tao kakilala doon sa namatayan, at ito naman namatayan ay magagastos sila sa kanilang mga pera. Nag-ambag-ambag ang mga kapatid natin na namatayan para lang maipakain doon sa mga taong nandoon sa celebrate na yun. Mga kapatid sa pananampalataya, tulad ng ating unang napag-uusapan o naipaliwanag na o napaliwanag pa ng ating mga ibang mga ulama, na ang ganyan na mga gawain sa Islam, yung mga ganyan na gawain sa Islam ay wala yan sa Islam. Ang mga ganyan na gawain ay taliwas yan sa utos ng Islam. Wala yan sa kitab, hindi nabanggit yan sa kitab Allah, hindi rin nabanggit sa sunnah Rasulullah, sa hadith. So kapag hindi nabanggit sa kitab o sunnah, ay tinatawag ng ating mga ulama ng bid'ah. So ito ay alam na natin ito. Hindi lang ito ilang beses na pinapaliwanag sa atin ng ating mga nauuna pang mga ulama, at ang iba sa atin ay nakikinig na rin, at iba sa atin ay naniniwala na dito at sumusunod na. Pero ito ang problema. Hindi na natin tinatawag ang tilugay o 3 araw sa 7 days, 40 days na ganun. Pero ang tinatawag iniiba natin ang pangalan ng ta'ziya, kasi itong ta'ziya, alam natin ang ta'ziya ay sunnah muakkada. So ang ginagawa natin, tinatawag na lang natin na ta'ziya, at binago natin yung 3 araw, 7 days, 40 days. Ang 3 araw ay ginawa natin ng 4 days. Ang 7 days ginagawa natin ng 8 days. Ito naman 40 days ay ginagawa natin 38 days. Halimbawa, ganyan. At dahil doon sa hindi na yun yung araw na ating pinagsiselebrate, tayo ay naniniwala na hindi na yung ang bid'ah. Pero mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ta'ziya, tulad ng nabanggit natin at paliwanag ng ating mga kibarul ulama, kung ang ta'ziya ay ganun, ibig sabihin, hindi pa rin tama yung ta'ziya na binago lang yung mga araw-araw na yun. Kasi
yung kayfiya, sifatu ta'ziya na sinasabi mo, walang pagkakaiba nung ta'ziya, yung celebrate na nauna. Ang binago lang doon, yung araw, yung dami ng araw, ginawa mo yung 3 days ng 4, yung 7 days, 8. So yung kayfiya, yung mga ginagawa mo doon, nagtitipon-tipon din yung mga tao, nagluluto-luto rin yung pinatay at nagpapakain din sila, ganun din ang paghihirap nila. So wala rin nababago. Ganun pa rin. Matatawag pa rin natin itong bid'ah. Hindi pa rin ito tama. Hindi pa rin ito tama. Oo. Ang binago lang yung araw. Pero ganun din ang ginagawa. So ibig sabihin, bid'ah pa rin ito. Hindi pa rin pwede gawin ng taong nananampalataya sa Allah. Hindi pa rin pwedeng gawin ng Muslim na totoong nananampalataya sa Allah. Sapagkat ito ay hindi pa rin kasama, hindi pa rin loob, pasok sa mga sinasabi natin ta'ziya, na kung saan ang ta'ziya ay, ang hukuman ay sunnah muakkada. Ang sino ang hindi gagawa ay magkakasala at ang gumagawa ay makakuha ng gantimpala sa Allah. Na tulad ng binanggit natin, ang sinumang tao na magta'ziya sa kanyang kapatid sa pananampalataya ay dadamitan siya ng Allah doon sa bandang huli ng malong, malong gita na galing sa surga, galing sa paradise. Ito ay sa riwaya ni Tirmidhi. Kagina kami ito, mga pagali namin, mga lusod namin satyan, na nanamba ipamanabitya tanu makapantag sa kanu ta'ziya. Na malamuwa mo na pagsabutan ni ta'ziya niya, yamay ito na kapapagsabaran ka bukan lusod ng kasatyan. Kapagkapagkagang ka bukan lusod ng kasatyan, ano man ang mugata problema. Da abong gido pa man na panggawag kanun. Kagina tabi abo pagali ko lusod kasatyan, kumabo ka kapamikir tanubu, so gagadam, o lusod na nusat yan, no man na problema, no man na mukata problema, na deke na gakulangan so problema nin sa kanu kapagkoma tanu kanwalay nin pagkentanupan so upamanin na ndolo ko yaganilan ka imbis na problemanan so pagali tanu na kinakabakin nin nalunsanan na nayakad tanu mga sabat kanong mga tagapra atau kanong mga tao na may di mong kakulangan, kaya tanong mong pagkan na sundongan na bananggitan tano. O na namin ka, yan ka mong pagkan ibananggitan ng kalu, na yatin imidi ka rin bananggitalo kalu, karang kansawalay ng ka, kamatag pagkasamo ka pang kano, lusod ng kasatiyan na pinatayan. Kagina kami ito, mga pagali namin mga lusod namin satyan, na siya tanubod tamanan, ibitiya tanong niya, sa sagunatin po, sa kanupidalo at ta'ziya, insyaallahu rahman, aming kadempan mandua umul tanong, ang tanong pa Allah Ta'ala sa umul na nasumpatan tanong manam subitiyatan o ta'ziya sa yatan manam bityan na nasuwakto no ta'ziya ngini ko ta ta'ziya